Balikas o no? Take 2. We'll be talking about one true gospel. Usalang kapinuod na maayong balita nga giresult ni o gi-reveal ni Pablo ngadto sa taga-Galacia. So we will be studying Galatians chapter 2 verses 1 to 21. Akong basahon ni o responsive reading, ako ang verse 1, the congregation will be in verse 2. The letter of Paul to the Galatians, he said, 14 years later I went up again to Jerusalem. This time with Barnabas, I took Titus along also. Yet not even Titus, who was with me, was compelled to be circumcised, even though he was a Greek. We did not give in to them for a moment so that the truth of the gospel might remain with you. On the contrary, they saw that I had been entrusted with the task of preaching the gospel to the Gentiles, just as Peter had been to the Jews. James, Peter, and John, those reputed to be pillars, gave me and Barnabas the right hand of fellowship when they recognized the grace given to me. They agreed that we should go to the Gentiles and they to the Jews. When Peter came to Antioch, I opposed him to his face because he was clearly in the wrong. The other Jews joined him in his hypocrisy, so that by their hypocrisy, even Barnabas was led astray. We who are Jews by birth and not Gentile sinners. If while we seek to be justified in Christ, it becomes evident that we ourselves are sinners, does that mean that Christ promotes sin? Absolutely not. For through the law I died to the law, so that I might live for God. Altogether, I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. Salamat sa pagbasa sa taas na chapter 2, verses 1 to 21. In order to connect our message this morning with the last Sunday with Pastor William Asilo, we
being called by God, not by men or man, but by Jesus Christ and the God, the Father. Mao kini iyang ipakita dito sa Galacia. Tungod kay dito sa Galacia atong hibalaan nga adunay nagsulti, adunay nag-infiltrate, adunay gitawag og mga false teachers dito sa Galacia. Ug kini ang mga false teachers naghisgot mahitungod og lain nga gospel, a different gospel. Si Pablo tingin siya sa chapter 1, perverted gospel. So doon tutulo ka mga klase gospel. Na different gospel, na perverted gospel, o doon ay true gospel. Ato nag-discutan, but we need to review that later on. But maunay ipakita ni Pablo na ito kanila, discutan ni Pablo kinsa siya aron nga makumpare ang iyang kaugalingon sa mga tao na nag-infiltrate dito sa simbahan sa Galacia. Gisgotan ni Pablo unsay iyang relasyon ngadto sa mga apostoles. Ang mga apostoles ba may nag-appoint ni Pablo? Dili. Ang mga apostoles ba may naghatag o pagtulunan ni Pablo? Dili. Ang mga apostoles ba nagpili na si Pablo mamahimo apostoles para sa mga hintil? Dili. Mao kana ang argumento ni Pablo sa chapter 1. Iyang ipakita nga ang maayong balita na iyang iwali ngadto sa Galacia mao'y tinuod nga maayong balita. Nga ang isulti karon sa mga false teachers dili na mao ang tinuod nga maayong balita. Kapag later on atong makita nga daw susama o gamay ay diferensya ang giwali ni Pablo versus sa gitudlo sa mga infiltrators. Later on ato nang tanawon. In chapter 2, nag-report si Pablo mahitungod sa iyang gihimo ngadto sa Jerusalem, ngadto sa Antioch. Tungod sa argumento dito sa Galacia, iyang gidala ngadto sa Jerusalem. So first, let's take a look at the first report of Paul in verses 1 to 10. Dinhi naghisgot si Pablo that 40 years later, pasabot, in the last visit of Paul to Jerusalem, after 14 years, mingbalik siya dito. Unsay iyang toyo aron makig-meeting sa mga leaders o mga apostoles regarding the issues. The number one issue nga hisgotan ni Pablo mao ang gitawag og pagtuli, circumcision. Manang nga aron yun na sa witness, iyang gidala si Barnabas o si Titus. O kini si Titus o sa kini ka Greek, pagpasabot hintil, kay nawalang kaklase ang mga tao, Hudiyo o mga hintil. Pag dili ka Hudiyo, tawagon ka hintil. Tungod kay Grego kini si Tito, hintil ni siya sa grupo nga atong gitanaw. Tungod kay Grego siya, wala siya tulik, apan siya nahimong disipulo ni Pablo. Manang gidala niya si Barnabas o si Tito ngadto sa Jerusalem aron makig-meeting sa mga leaders. And again, 14 years later si Pablo mingbalik sa Jerusalem. Bagi pasabot at the time na si Pablo itawag sa Dios, nakabalik sa ito niining panahon na to resolve the issue. Tungod kay dito sa Galacia, naghisgot ang mga false teachers nga kamong mga hintil kinahanglan magpatuli aron mo-comply sa requirement ni Moses. Kay pag-ingon ni Moses o ni una ni Abraham nga tukang Moses, kinahanglan ang tanan mag-practice susama sa practice sa mga Hudiyo kay ang kaluwasan iya sa Hudiyo. Bisan kinsa nga maka-apil sa kaluwasan kinahanglan mura siya Hudiyo.
mga tao na kudlo na dapat ang mga Kristohanon karon mag-practice kung unsay gisulti ni Abraham o ni Moses sa unang panahon. Apan dili ka na mauiwali ni Pablo. Atong na mahibaluan na si Pablo miingon sa taga-Galacia, nganong dali raman mo mutuo? Nganong dali raman mo mabalhin ang inyong pagtuo ngadto sa lain nga pagtulunan? Nga gisultihan naman ka kamo nga ang tinuod nga maayong balita nagabase sa kamatayon ni Kristo dito sa cross. Kung ang maayong balita dili nakatutok, nakasentro sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, dili na mao ang maayong balita. Gitawag na ni Pablo different gospel and the perverted gospel in chapter 1. So, kini si Pablo ni siya, tanawa ra ni si Tito, usa ka Griego, Kristohanon, akong disipulo, wala gani nako ni siya pugsa nga magpatuloy. Kung pasabot, kakatay, isot pa ni si Tito. So, ayaw kabalata, katong mga pisot na nagpo na, hindi na yun nag-iisa. Naapas si Titus na pisot pa at that time. Wala pugsa ni Pablo si Tito na magpatuloy. Ano man, yan si Pablo sa later on yung gospel, you read ahead of time chapter 3 and 4 and even chapter 5. Dito, i-discuss ni Pablo kung unsa ang katuluanan mahitungod sa balaod o sa grasya. So, ngayon si Pablo, tanawa rago, akong gidala si Tito, wala po siya pugsa na magpatuloy. Nganong mga tao sa iglesia mamugos nga mutuman ka sa balaod ni Moses karon nakita ang mga Kristohanon. What is the implication to the church today? There are churches today, even Christian churches we call them, na nag-practice pa, nagahimo pa sa bulhaton sa Daang Testamento aron sa pag-perfect sa iyang gitawag og Kristohanon. Dili ta tinuod ng Kristohanon, kung dili ta mohimo sa mga gipanghimo dito sa daang tubod. Manang maningkamot ang mga Kristohanon sa paghimo sa mga buluhaton sa daang tubod aron sa pagpakita nga sila tinuod ng Kristohanon. Ang tawag nato niya na is a mixture gospel. Na nakita sa bagong tubod. The new covenant is focusing on the death and the resurrection of the Lord Jesus Christ. That if you study the entire Bible, the Old Testament looks at Jesus at the cross. The New Testament looks at Jesus on the cross. So be it you are in the Old Testament or in the New Testament, we look forward, we look backward to the Lord Jesus Christ on the cross. Any gospel that does not promote or exalt Jesus is not the gospel at all. So mga na siya'y isulti ni Ginoong Jesucristo. Wala na sa ato nga wala din siya. Naikawagan ang signal. Ito nung i-off na po ng Wi-Fi pero di pwede ka ng online na. Anyway, anyone, bisan kinsa na nagawali na dili sentro sa kamatayon ni Kristo Jesus, that's another gospel. So, these issues, gidala ni Pablo dito sa Jerusalem. Sa ato na slide, nakita nato, 14 years later, dito si Pablo, dala niya si Barnabas o si Wycliffe na si Gentil Griego na si Tito o nakikimitin siya sa mga apostoles.
secretly, gidoon niya ang mga apostles. Kaya namin mga leaders na dili apostles. Secretly, iyang giadto sa mga apostles o gisultihan sa issue, and after that, iyang gidala sa entire leadership. Masaya ito makuha niya na lesson. As a good leader, ang una na issue na himuon kung may issue sa iglesia, talk to your core leaders. Kasi tawag na itong core leaders. Ang mga sinaligan na mga leaders, may una na itong sultihan kung may issue. Pag na, ma-resolve na, all the entire leadership o niya isulti nga ito. Pag nila sa meeting, they have an agreement. So na-resolve ang conflict dito sa Galacia o niingon si Pablo o si Pedro. Sige, acceptable na ito na ang mga hintil karon apil na sa kaluwasan. Ang mga hintil karon apil na dinha sa iglesia, apil sa parte sa lawas. O doon mga hintil na makadawat na sa balaang espiritu. Therefore, at that meeting, na-open ang gospel nga bisan kinsa nga makadawat o muto o Panginoong Kristo dito sa cross, makabaton sa kaluwasan, be it Judio or mga hintil. Later on, minyon si Pablo, there is now no more distinction between Jews, Greeks, or the Gentiles. We are one in the eyes of God. So, kung sa ilang agreement, mayroon si Pablo, sige, ikaw, Pedro, James, and John, together with the apostles, you preach the gospel to the Jews. Ako, si Barnabas, at si Tito, kami ang magwali ngadto sa mga hintil. So, mao ka na ang agreement na nahitabo dito sa Jerusalem o gi-report ni Pablo dito sa Galatia chapter 2. Unsa nga gospel ang ilahang i-preach? The true gospel based on the finished work of the Lord Jesus Christ. Kung si Peter and the apostles were preached to the Jews, they will not look back to the Old Testament. They will not discuss about the Old Covenant, but they will teach them on the finished work of the Lord Jesus Christ. Look at Jesus. He finished the law. So, dili na ta sa balaod, kay ang naghuman sa balaod, si Kristo dito sa cross, wala na ni. So, mao ka nagiwali ni Pedro o mga apostoles ngadto sa mga Hudyo, focus on the finished work of Jesus. On the other hand, si Pablo, si Barnabas, si Tito, o Kuban, unsa ilang giwali? Nagwali sa the true gospel again based on the work of the Lord Jesus Christ. Mas dali makasabot ang mga hintil nga mga na-Kristohano kaysa mga Hudyo na na-converted ngadto sa Christianity. Why? Tungod ka ang mga Hudyo na anay knowledge daan sa Old Covenant and they need to transfer themselves into the New Covenant. But the Gentiles, walay covenant, walay balaod, walay Diyos. Ang ilang idala, Diyos. Walang problema sa mga hintil, pag-abot nila sa iglesia, nagdala sila sa mga Diyos. Ang mga Hudyo nga nabutang sa iglesia, nagdala sa mga practices in the Old Covenant. Ang nahitabo, na-mix na ang iglesia kay naapay mga tao na nagasimba pag Diyos, bisang tinuod na nga Diyos, ang atong gitubuan. Aduna na pa'y mga tao na naghimo o mataro aron sila ma-perfect ang ilang kaluwasan. Kung daghan niya ang mga tao, iglesia na atong kaluwasan. So niyan si Pablo, be it a Jew or a Gentile, let's focus on the finished work of Jesus. Kaya mao ka na ang pinakasentro sa tibuok Biblia, be it the Old and the New Testament. Kaduha, report ni Pablo, siya,
Ningadto mi sa ikan sa Jerusalem. Ningadto si Pablo sa Antioch. Pag-abot ni Pablo dito sa Antioch, dito po si Pedro, ang ubang mga apostoles. So nag-abot sila dito sa verse 14 pataas. Nag-abot si Pedro o si Pablo dito sa Antioch. Unsa may nakita ni Pablo? Kini si Pedro nagkaon sa balay sa Hintil. So wala mapugi nga wala lang si Pedro nagwali sa mga Hudyo. Nakawali po si Pedro sa mga apostol sa mga Hintil. Mao sa nahitabo ni Pablo nga wala si Pablo nagtudlo sa mga Hintil na ang mga Hudyo nga iya kung gitudloan. Pagkakita ni Pablo, nag-abot sila dito sa balay, at dito si Pedro nagkaon. Pagkakita ni Pedro na si Pablo, ning distansya si Pedro sa mga Hintil. Wala na siya nag-iuban sa mga Hintil. Nagpalayo na si Pablo dito aron nga dili may balaan nga nakikipon si Pedro sa mga Hintil. Nasa giyon ni Pedro ani Pablo here. Verse 14, you are a Jew, yet you live like a Gentile and not like a Jew. How is it then that you force Gentiles to follow Jewish custom? Nasakpan si Pedro. Hudyo siya, pero ningipon sa mga Hudyo na gusto niyang buhaton na kanayang giiponan dapat ang ginabuhi ko ng orang Hudyo. Jewish. Ang Jewish custom, manay mga tradisyon ang customary sa mga Hudyo. So si Pedro, pagkakibaw niya na si Pablo, iyang mga kauban, ng palayo. Manang doon ay argumento ni si Pablo, yan kay-report ka, tapos nagagalas siya. Yan siya. Now that a man is not justified by observing the law, but by faith in Jesus Christ. Yang i-review si Peter. Pedro, dili ta mahimong matarong kung atong obserbahan kung sa ibalakon nga pugso nato ang mga Hintil nga utuman sa balakon. So Paul here is talking about justification. Justification means ideklara ka nga matarong dili ka makasasala. At ubangan sa Dios, ang nakita sa Dios na mahal mao si Kristo. Siya ang nag-justify nato. Amahan si Bong Costalis wa may sala. So hitanaw sa amahan ni Bong Costalis, si Kristo ang makita, dili si Bong Costalis. O kana, ikaw ako na mintuo kang Ginoong Hesukristo, dili ikaw ang makita sa Dios, kundi si Kristo may makita sa Dios, o ang ikaw na makasasala, dili na makita sa Dios, kundi ang pagkamatarong ni Kristo nga naan nimo may makita sa Dios. That is justification. So niyan si Paul, so may maka-justify din nato ang pagtuman ba sa balaod? Pedro, iyang i-confront si Pedro. Nganong gusto man kang mga Hintil nga mutuman sa balaod? Giyon sa letra pag-justify sa Dios, pinaagi ba sa pagtuman sa balaod or pinaagi ba sa pagtuo ngadto kang Ginoong Hesukristo? Si Pablo klaro tayo ngayon siya, dili kita gimatarong pinaagi sa balaod kung dili pinaagi sa atong pagtuo ngadto kang Ginoong Hesukristo. So to illustrate kaniniya sa justification, the cross where Jesus died versus a Christian or a believer. Giyon sa man pag-justify ang sa ka-believer o unbeliever into believer. The righteousness of God through the Lord Jesus Christ gihatag na ngadto sa magtotoo. Kay ang magtotoo, ang iyang guilt, ang iyang sala,
giapil na sa kamatayon ngadto ng Ginoo Jesus. Mana sa gitawag nato o justification. Tanaw mo, wala na. Ang atong sala, ang atong guiltiness, wala na. Di naka-guilty. Kaya kung ana dito sa cross, apil na. Kung tungod niya na, gitagaan ka ni Kristo sa pagkamataro. O nang ikaw o ako, matarong na ka at ubangan sa Diyos. Amin ba? Matarong na katatabangan sa Diyos. Sa bilang ang mga tao, mayroon nga, mura makabintarong. Sa bilang, ang mga tao mayroon mga anang tawanan, hindi na tarong, hindi na maayo. Okay lang, kahit tinungkod na. Ayaw kasuko kung inyong pag-abay katarong. Ayaw kasuko kung inyong kagawa kay buot. Tinuod man gawa kay buot. Kaya nagbuot na to si Kristo man. So, kasuko na inyong kagawin buot. Inyong nagawa kay hinungdan. Tinuod yun na, wadyo ko hinungdan. Kaya si Kristo ang hinungdan ako. Yun na, yun na lang. So, on sa my final remarks before, tungkol kainin ko na tawag. Isulti siya sa Revelations in verse 20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Saka nindot sa himsulti. Gilansang na si Pablo kauban ni Kristo. Wala akong giparisa ng dinha. Usara man ang kakuros, akong giparisa ng duha. Ako na, nasluyo ni Kristo. Giapil ko, crucified din na. It is no longer I who live. Dili na ako ang nagpuyo. Kinsa man ang puyo na ako, but Christ who lives in me. Kaya sa naman ka, namatay ko kauban ng Kristo dito sa krus. O ang nagpuyo, gikan ako, mauna si Kristo. And the life I now live in the flesh, ang sama ng flesh, lawas. Ang akong kinabuhi karon sa akong lawas, na kinabuhi pinaagi sa pagtuo ngadto sa anak sa Diyos. Pwede mo na i-summarize ang remarks ni Pablo. Ngayon si Pablo, giling na ko si Pablo sa sulod na ko. Yet you call me Paul, but inside me I'm not Paul. Iyan ako ni Kristo. Kung ang nagpuyo nako mao si Kristo. So kung si Kristo may nagpuyo nimo o nako, ang imong pulong, ang imong tinanawan, ang imong muna-muna, ang imong gibati, gikan ka na sa tuburan sa kinabuhi ng Kristo kanya. Wala niyo si Pablo, huwag ako. Kung nakita nila ako na maayo kong musulti, tungod na sa Diyos. Kung nakita ko ninyo na nadaghan ng akong kaptangan, tungod na sa Diyos. Kung nakita ko ninyo na professional, na nindot akong balay, iyan na sa Diyos. Kung pasabot igsoon, kung sa ikaw karon, kung unsay na ani mong karon, it is not because of who you are, but it is because of the Lord Jesus Christ who lives in us. Siya ang muhatag ka natong kaalam. Siya yung kontrol sa atong pagbati. Siya yung muhatag kusog sa atong paghimo sa matag adlaw nato. Na struggle. Dili ako, dili iba. Ang kini ang deklarasyon ng remarks ni Pablo. Isa ang gidala, ikaw pa ba gihapon karon ang nagdala sa inyong kaugalingon? Mayroon na nato igsoon mo ikaw tungod sa struggles nato paghihimo kada kita. If you believe Christ is in us, then give everything to
Kung ang imo mo na kang pagbati o gihimo, dili pa Kristohanon na tinuod. We struggle because we do not allow Christ to control our entire bodies. That includes our soul. Wala tayong problema sa akong espiritu. Kung kay mao ka na ang word niya. Ang atong problema karon ang atong kalag, ang atong lawas. Kaya atong lawas may una nato nakaaway. May una ng espiritu, simba kay Domingo. Pero imong lawas, kapoy kay nagtigal mo. Domingo karon ihatag sa Ginoo. Kay basa kay maglapa magsubi karon alauna. If we believe that the life that we have right now is Christ, we need to follow Christ. We need to give everything to Christ. So, nakigala kung ikaw karon gusto ka tutulakan ka sa Diyos. Gusto ka makabaton o Kristo sulod sa iyong kasing-kasing. Gusto kang iyong kinabuhi, iya ni Kristo, dawata si Kristo iyong pinagpagawas. Pasok ka si Kristo sulod sa iyong kasing-kasing. Tuguti siya na siya mag-control sa inyong kinalimutan sa matang Pablo na mayon siya ang akong kinabuhi karon dili ako kundi iya ni Kristo na nagpapatay dito sa cross kay iya kong binigugma ng kinabuhi ang ginagawa sa dawata siya pasuglas niya sulod sa inyong kasing-kasing. Tungod niya na ikaw ako ikso COVID-19, dili ka niya masagdan na si Kristo sulod sa inyong kinabuhi. Kung asa ang Espiritu ni Kristo, asa ang presensya ni Kristo, may pinaka-safe na place in the world. Wherever you are, if you have Christ in your heart, you are safe in His hands. And you are blessed because Christ lives in us. Manang ayaw ko talaga sa iyong kinabuhi. Ipanalaginan ka na sa Diyos. I-claim ang blessing. Na ayaw ang panalangin ganap sa Diyos. Kaya ikaw ako iya. Mga kinabuhi, hindi ako iya. Therefore, He made all things beautiful and the blessings para dito, para ako. So we can give glory to His name. Everything we do in this earth, God did it for us. Father God in heaven, salamat ka ng katawag-tawag. Salamat Ginoo sa mga pulong pinagi kang Pablo. Among nakita o Diyos nga sa tanan ng mga isyu sa Iglesia, dito sa Galacia, sa tanan mga intriga sa bagko ng mga pagtulong ng nila, kahit kay kang Pablo, you strengthen our hearts, O Lord. Ginoo si Pablo, si Barnabas, si Tito, na mga instrumento, illustrations of that the Jews and the Gentiles are now one in your eyes. And we need to follow the leading of the Lord Jesus Christ. Kaya siya lamang mo nagtuyo sa aming kinabuhi. Kontrolahan kami Ginoo so that we can do better things that brings glory